Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Na pinag-uusapan ng issue na impeachment ni Vice President Sara Duterte sa budget process. Gayunman, binigyan diin ng dalawang House Deputy Minority Leaders na sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na hindi palusot sa pananagutan ang Vice Presidente at dapat magpaliwanag sa issue ng umano'y maling paggamit ng milyong pisong halaga ng confidential funds nito. Si De Lima ay tagapagsalita ng complainant sa unang impeachment complaint na inihain naman sa Kamara noong 19th Congress laban kay VP Duterte. Samantalang si Tino naman na isa sa complainants sa ikalawang reklamong impeachment. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na muli na namang ginagamit ang issue ng impeachment para sa umano'y negosasyon bago ang pagpasa ng 2026 national budget. Hindi na umano siya nagulat nang mabanggit ng ilang House members ang isang panibagong impeachment complaint dahil pamilyar ang timing. Hindi ever napag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of a government. And then during the House proceedings, wala naman mga usap-usapan pa or what. Wala naman akong naririnig noon na i-revive yung impeachment case against her. Hataw Balita ngayon! Ipinananawagan ng ilang grupo ang pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Ralph Recto dahil umano sa kawalan ng malasakit at kabutihan. Kasunod ito ng deklarasyon ng Supreme Court na labag sa saligang batas na inipat ang 89.9 billion pesos excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Bilang Finance Secretary noong 2024, si Recto ang nag-utos ng lipat pondo sa pamamagitan ng isang department circular. Ayon kay Health Reform Advocate Tony Liachon, dapat magbitiw si Recto bilang Executive Secretary upang hindi na maulit ang mga ganitong klaseng aksyon sa pamahalaan, gayong mas mataas na posisyong hawak ni Recto ngayon sa gobyerno. Para naman sa nagkaisa coalition na kabilang sa mga petitioner sa kaso, isa ring rason kaya dapat mag-resign si Recto ay ang kawalan nito ng sapat na kaalaman sa Social Security funding. Wala pang direktang tugon si Executive Secretary Recto sa panawagang pagbibitiw niya sa pwesto. So, sang-ayon ako sa tawag ng buong Pilipinas sa pag-alis ni Recto sa posisyon. Walang gagawing magaling yan para sa bayan. Mas gusto niya pa yung pera o yung fiscal discipline or yung common sense approach na walang common sense, na walang compassion and kindness. Ang ating nakikita ay hindi na siya kompetento sa kanyang ginawa sa 60 billion unconstitutional transfer. Ay palagay ko ay wala na siyang kredibilidad na maging opisyal ng gobyerno. Hataw Balita ngayon! Pinaniniwalaan ng iba't ibang progresibong grupo na hindi epektibong paraan ng pagbibigay ng serbisyo publiko ang privatization kaugnay ng Public-Private Partnership Act na ipinatutupad sa bansa simula nang may sa batas ito noong 2023. Karaniwan sa mga proyektong nasa ilalim ng PPP ay mga infrastructure projects na ginagamit ng mga pangkaraniwang mamamayan, gaya ng mga paliparan o airport sa bansa na kasalukuyang nasa proseso ng pagsasapribado sa pangunguna ng Department of Transportation. Ayon kay Nanoy Rafael, co-convener ng PARA o Advocates for Inclusive Transport, PERA, ng Taong Bayan, ang mayoryang nagpopondo sa infrastructure projects na ito. Ngunit, mas malaki ang kita na napunta umano sa bulsa ng mga pribadong korporasyon. Para sa grupong Ibon, isang non-profit organization, dapat ibasura na ang batas na public-private partnership at mag-focus ang gobyerno kung paano bibigyan ng mas kalidad na public service ang mga Pilipino.
O di dapat yung public spending, ang makinabang ay yung publiko. Diba? Pinaka-efficient, si public spending, buong buo, mapunta sa public services, hindi sa bulsa ng mga nagne-negosyong politiko o mga nagne-negosyong korporasyon. That the policy is bad. The policy of privatization, nothing replaces it eh. Diba? Kundi yung sinasabi natin, more responsible governance. Mas maging responsable yung gobyerno, akuin niya yung paggogobyerno at pag-provide ng mga infrastruktura, services, etc. Just scrap the law. Kasi pag in-scrap mo yung law, ibig sabihin, hindi ka within the paradigm of privatization. Hataw Balita ngayon. Nananatiling mababa ang registration rate ng mga kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece members para sa lifeline subsidy sa kuryente. Ayon sa Department of Energy, hindi pa umabot sa 10%, nasa 300 consumers pa lang ang rehistrado sa nasabing programa. Paliwanag ni DOE Undersecretary Maylene Kapungkol, kabilang ang lokasyon sa nakita nilang dahilan ng mababang registration rate. Bukod dito, ilan sa kanila ay hindi na pasok sa requirements para sa 100% discount na ibinibigay batay sa buwan ng konsumo ng kuryente ng isang sambahayan. Alam niyo po, base doon sa records namin, more than 3 million sana yung makaka-avail ng lifeline subsidies. Kaya lang yung registration nasa below 7%. So ibig sabihin mga 300,000 plus consumers or 4-piece members ang nakaka-avail. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ipinahinto na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng baboy mula sa Spain at Taiwan matapos maitala ang African Swine Fever o ASF. Ito ay sa kabila ng nararanasang pagtaas ng presyo sa karne ng baboy. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi makokompromiso ng ipinatigil na importasyon ang supply ng karne ng baboy sa bansa. Kaya, hindi rin dapat ito gamiting dahilan upang tumaas ang presyo ng karning baboy sa pamilihan. Ayon sa ahensya, dahil mataas ang demand ngayong holiday season, tiniyak nila na stable ang supply ng baboy. Magsasagawa rin ang DA at DTI ng tuloy-tuloy na pag-ikot sa pamilihan upang masiguro ang maayos na implementasyon ng itinakdang MSRP at maglalabas ng show cause order laban sa sinumang mga abuso ng presyo. In fact, yung ating mga cold storages, as mentioned by the Secretary, punong-puno. So there's no reason na magtataas because may temporary import ban tayo ng karning baboy because of ASF coming from Spain and Taiwan. Hindi yung reason. Hataw Balita ngayon. Samantala, ngayong araw na magsisimula ang nationwide transport strike ng Samahang Manibela, Mananakay at nagkakaisang terminal ng transportasyon. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Balbuena, Metro Manila ang sentro ng kilos protesta. Dito rin pinaka mararamdaman ang tigil pasada ng ilang pampublikong sasakyan. Maapektuhan rin ito ang ilang karatig na lugar kung saan pumapasok ang biyahe sa Kalakhang, Maynila. Pangunahin na dito ang mga ruta mula o galing sa Region 3 at Region 4A. Paliwanag ng grupo ng transport drivers at operators, ang isasagawa nilang tigil pasada ay bunsod ng panggigipit, pang-aabuso at mabagal na proseso. Partikular na sa Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Yung mga na-impound na mga sasakyan namin, mga driver's license, mga plaka na matagal ng bayad na po ito, taon na, pero hindi po nire-release ng LTO. Taon na po na hindi nakakapaghanap buhay yung aming mga kasamahan. Dahil walang plaka, baklas ang plaka. At saka yung mga rehistro po namin na nakapending simula pa noong June, na inutusan po nila kami na kami ay magparehistro na. Sumunod po kami at kami po ay pa-inspection at kumuha ng mga insurance pero hindi po namin magamit. Hataw Balita ngayon. Nagsimula nang maramdaman ang mabibigat na trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong
papalapit na ang holiday season. Ayon kay NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio, pangunahing dahilan nito ay ang mataas na volume o dami ng mga sasakyan sa lansangan. Bunsod nito, nahihirapan rin ang paglabas at pagpasok ng mga sasakyan sa mga exit at entry points ng NLEX. Partikular sa Balintawak area hanggang sa May Kawayan, Bulacan. Inaasahan na lalong dadami ang mga babiyahe mula December 19 hanggang makabalik ang mga ito pagkatapos ng holiday season o hanggang January 5, 2026. Usually po yung Friday afternoon, as early as around 3 p.m. yun, tumataas na yung volume natin ng pa-northbound. And almost regularly po yun. Friday afternoon at halos buong araw ng Saturday. And then, yun naman pong balikan is usually Sunday afternoon. Hataw Balita ngayon. Kaalinsabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong mas papalapit na ang holiday season, magpapatupad ng extension sa oras ng biyahe ang LRT Line 2 simula ngayong araw, December 9. Bibiyahe ang huling tren ng LRT 2 sa Antipolo Station nang hanggang alas 10 ng gabi, habang 10:30 p.m. naman ang last train sa Recto Station. Samantala, pagsabit naman ng December 24 at December 31, mas maikling oras ang biyahe ng mga tren ang LRT 2 at MRT 3. Aalis ang huling tren sa Antipolo Station ng alas 8 ng gabi habang 8:30 p.m. naman ang last trip sa Recto Station. Pagdating naman ng December 31, 7 p.m. ang huling biyahe sa Antipolo Station habang 7:30 p.m. sa Recto Station. Samantala sa MRT 3 naman, aalis ang huling tren sa North Avenue Station ng 7:45 p.m. sa December 24 at 31. Habang 8:23 p.m. naman ang last trip sa Top Avenue Station. Pagsabi naman ng December 25 at January 1, magbubukas ang MRT 3 ng alas 6:30 ng umaga. Habang nakaschedule ang last trip sa North Avenue ng 10:30 p.m. at 11:09 p.m. naman sa Top Avenue. Hataw Balita ngayon. Maaring magdala ng above normal na pag-ulan ang nararanasang maikling La Nina hanggang sa buwan ng Pebrero ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Ayon sa State Weather Bureau, dahil dito, posible pa rin ang mga pagbaha at landslide. Bukod sa La Nina, nagdala rin ng mga pag-ulan sa bansa ang shear line. Samantala, ngayong taon, nasa 23 bagyo na ang pumasok sa bansa, mas mataas kaysa sa unang average na 19 to 20. Inaasahan naman na bago matapos ang taon ay mayroon pa ang isang bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hataw Balita ngayon. Nasa higit 130,000 na ng populasyon ang naapektuhan ng bagyong Wilma, Amihan at shear line base sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahapon. Katumbas ito ng nasa higit 57,500 na mga pamilya mula sa 16 na mga probinsya sa 6 na rehiyon. Wala namang napaulat na nasawi o nagtamo ng injury dahil sa mga weather system na nagpapaulan sa bansa. Epektibo na ngayong araw, December 9, ang muling pagtataas ng presyo ng gasolina. Sa abiso po ng oil company, magkakaroon ng 1 peso and 20 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Samantala, walang magiging price adjustment sa presyo ng diesel o kerosene. Ang ibang kumpanya ng langis, ipatutupad ng price adjustment simula alas 6 ng umaga, habang ang iba naman ay mamayang alas 4 ng hapon. Hataw Balita ngayon. Nakahanda manong magbigay ng tulong ang Department of Foreign Affairs kay Greggy Valerio Sorio na isang deportee mula sa Estados Unidos. Ayon sa ulat ng Philippine Consulate General sa San Francisco, naka-detain sa Northwest ICE Detention Center si Sorio. Na-deny ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE ang aplikasyon niya upang manatili sa US. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng DFA na iginagalang nila ang desisyon ng Estados Unidos na tukuyin kung sino ang mananatili sa kanilang sariling teritoryo. Hataw Balita ngayon.
Pinag-iingat na ibahara ng Pilipinas sa Thailand ang mga Pilipino dahil sa panibagong armed clashes o enkwentro sa border ng Thailand at Cambodia. Mahigpit na pinag-iingat ang malapit sa mga border provinces na Ubon, Ratchathani, Sisaket, Surin, Sakayaneo, Buriram, Chantaburi at Trat. Samantala, dinidiscourage naman na ibahada ang mga Pilipino na magtungo sa mga probinsyang nabanggit dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Kahit buong mundo, magkakaroon ng pagpupulong sina United States President Donald Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa December 29 ngayong taon. Kinumpirma ito ng Prime Minister's Office ng Israel. Naunang sinabi ni Netanyahu na maaari nilang pag-usapan ang pag-aalis ng pamumuno ng Hamas sa Gaza bilang bahagi ng ceasefire plan bilang bahagi ng second phase ng ceasefire sa Gaza. Hataw Balita ngayon. Muling sumiklab ang tensyon sa border ng Thailand at Cambodia. Nagdulot ito ng pagkasawi ng isang sundalo at sibilyan habang napilitang lumikas ang ilang residente para sa kanilang kaligtasan. Ito ang umahataw na balita ni Paula Porta. Isang Thai soldier at 4 na Cambodian civilians ang nasawi, habang marami ang nasugatan matapos na muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand nitong Lunes, December 8. Maraming mga residente ang napilitang lumikas para sa kanilang kaligtasan at nasa 650 na paaralan sa 5 probinsya ng Thailand ang napilitang magsuspinde ng mga klase. Makikita sa mga kumalat na mga video ang mga nagtatakbuhang estudyante at ang ilang mga magulang na sinundo ang kanilang mga anak sa paaralan. Sa bahayag ng pamahalaan ng Thailand, pangunahing misyon nito ang pangalagaan ang kapakanan ng bansa at kaligtasan ng mga mamamayan. Iginiit din ito na hindi sila ang nagsimula ng gulo. Gayunpaman, hindi nito papayagan ang anumang paglabag sa kanilang soberenya. Samantala, itinanggi naman ng Cambodia ang mga napaulat na nagposisyon na ito ng mga malalaki at mapaminsalang armas at kagamitan sa hangganan ng Cambodia at Thailand. As of now, 6 p.m., the Thai military force have not stopped their acts of aggression against Cambodia yet. Despite being fiercely attacked by the Thai military force since December 7, 2025 to December 8, 2025, the Cambodian force did not retaliate at all and resolutely exercised the utmost patience. Nagugat pa ang naturang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia, isang siglo na ang nakaraan hinggil sa pinag-aagawang border. Matatandaang nagkaroon na ang mga ito ng ceasefire agreement noong Oktubre ng taong kasalukuyan na pinangungunahan ng Malaysia at sinaksihan ni United States President Donald Trump. Ngunit sinuspindi ito ng Thailand pagkalipas ng 2 linggo nang masugatan ang 2 nitong sundalo sa isang landmine explosion malapit sa Cambodia border. Paula Porta, humahataw sa balita ngayon. Nanawagan ang Philippine Consulate sa Accra sa Ghana, Africa sa mga Pilipino na gawing legal ang kanilang paninirahan doon. Ito ang layon ng ginagawang consular mission ng konsulado bukod sa iba pang serbisyo na kailangan upang hindi magkaproblema sa ibang bansa. Ito ang umahataw na balita ni Nancy Rivadinera. Nagpaalala ang Konsulada ng Pilipinas sa Ghana, Africa sa mga overseas Filipino workers sa lugar na samantalahin ang ginagawang consular mission upang maisaayos ang kanilang mga dokumento. Ayon kay Consul Maricel Villanueva Wu, importante na makipag-ugnayan sa kanila at ito nga ang layon ng isinasagawa nilang consular mission. OFW dito sa Ghana na hindi pa legal na kung pwede sana
legal na nila yung kanilang documents and then mag-report sila dito para at least aware din po kami na nandito sila kasi marami na pong bago dito from Middle East or Lebanon. Dito sila pumupunta. So, marami po kaming nakikita talaga sa labas na bagong mukha na wala pa pong legal documents. So, kung po pwede sana, mag-comply po tayong lahat kasi para sa atin lahat po yun. Nandito po tayo sa ibang bansa, so protection din po natin. Gaya na lamang ng sales manager sa isang kumpanya na si Lizelle na nagtatrabaho sa Ghana mula pa noong 2010. Sinamantala niya ang pagkakataong makapag-inquire sa isinagawang consular mission sa Accra upang makapagpagawa ng passport ng 1 taong gulang niyang anak. Bali, mag-inquire kung ano yung kailangan i-process dahil balak namin mag-travel. And then, so, kailangan ko malaman kung ano mga documents needed to apply para makakuha ng travel documents and late registration para po sa baby kay Ayesha Jewel-Yes. Nalaman niya na di pala matutuloy ang kanilang book flights dahil kailangan munang i-process ang passport ng kanyang anak. Nalaman niya na may kailangan pang pagdaanan ang anak niya kahit doon na niya ito ipinanganak sa Ghana at ang mismong estado niya. Delay registration of birth for unmarried parents. So kapag na i-submit ko po yung mga details na to and then i-send po yata sa Abuja para ma-process and then after 3 to 6 months and then tsaka pa lang po makaka-apply ng passport. Kung wala pang passport si baby, di siya makakabalik sa kanyang trabaho sa Ghana kahit makauwi man siya sa Pilipinas. Yun nga lang po, sayang kasi may ticket na kami. Oh, sayang. May ticket na. Also, kung makakakuha naman po ng travel documents, ang concern nga lang po, pag uwi namin ng Pinas, baka matrap kami doon. Siyempre, kailangan ko pong bumalik after 1 month kasi dahil sa trabaho. Isa lang si Lizelle sa mga nanay na nagsilang ng kanilang anak sa ibang bansa na kailangan ng kaukulang impormasyon para sa mga dokumento ng kanilang anak. Paliwanag ni Vice Consul Norman Arieta ng Philippine Embassy sa Nigeria. Pag nanganak ang isang Pilipino dito sa Ghana in particular, sa Africa, napakahalaga po na i-register natin yung birth ng baby kasi yun yung magiging basihan ng kanyang succeeding documents katulad ng passport. So, meron kayong birth certificate, yung marriage certificate ng magulang, application form, lahat po ng documents ninyo na makukuha po dito kung saan bansa kayo, isasubmit nyo po yun sa amin. Samantala, bukod sa passport services, ay nag-alok din ng iba pang mga serbisyo ang embahada, kabilang na ang overseas voting registration para sa mga Pilipino. So, ang services po natin dito are passporting and overseas voter registration. So pwede rin mag-consult yung mga Pilipino dito sa amin on other consular matters. Pero kasi since nandito mayroon tayong honorary consulate in Accra, kahit wala po kami, pwede silang mag-avail ng consular services. Nancy Rivadinera, humahataw sa balita ngayon. At yan po mga kababayan ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa malamig na Maryland, USA. Nasa -1 kasi tayo ngayon dito, amigo. Ako po si James Buntuyan. Magandang araw sa ating lahat. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, December 9, 2025. So yung binantayan po nating low pressure area ng mga nakaraang araw, yung dati pong si Wilma, ay tuluyan ng nalusaw. Pero sa ngayon, itong kumpul na kaulapan dito sa borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung panibago nating low pressure area na binabantayan. Ito ay huling namataan sa line 390 kilometers west ng Puerto Princesa, Palawan. Sa ngayon po, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa
sa mga susunod na araw ay tumataas ang kanyang posibilidad. Pero sa nakikita po natin, kung magiging ganap na bagyo po ito, ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at palayo naman na din ng ating kalupaan. Yung mga weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon ay yung northeast monsoon or amihan na umiiral dito sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Pangalawa natin ay yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may Bicol region pati na rin dito sa may eastern Visayas. Dulot na itong northeast monsoon, which is malamig na hangin, at easterlies, mainit at malinsangan na hangin, yung difference po nila sa kanilang temperatura ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto naman dito sa eastern section ng northern at central Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot na itong shear line, mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Cordillera Administrative Region, malaking bahagi ng Cagayan Valley, particularly dito sa may Cagayan, mainland Cagayan, pati na rin ang Babuyan Islands, dito sa may Isabela, Quirino, pati na rin dito sa may Nueva Vizcaya. Para naman sa Central Luzon, dito naman sa may Aurora, at dito na rin sa may Calabarzon. So inaasahan po natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa kanila ngayong araw. Dulot ito ng shear line. Samantala, para naman dito sa may Metro Manila, inaasahan natin makakaranas tayo ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Kasama na rin yung malaking bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi na rin dito sa may Ilocos region. Makakaranas din po sila ng maaliwalas na panahon pero may mga isolated light rains pero dulot naman pa rin ito ng northeast monsoon. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng mainland Luzon po natin, particularly dito sa may Calabarzon, except po sa may Quezon, pati na rin Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Para sa Lawag, 21 to 31 degrees Celsius. Baguio, 12 to 22 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Tuguegarao, 22 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Kalayaan Islands, dulot na itong low pressure area, makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Pero inaasahan din natin, mag-i-improve na rin ang kanilang weather sa mga susunod na araw dahil na rin sa paglayo na itong low pressure area dito sa ating kalupaan. Para naman dito sa nalalabing bahagi ng Palawan, pati na rin buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang kanilang aasahan, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang mga social media pages ng Pag-asa hinggil sa nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands, 24 to 29 degrees Celsius. Dito sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 28 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. At Davao, 25 to 32 degrees Celsius. At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, magandang umaga at maraming salamat. Tandaan po sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalan. Hataw Balita ngayon. Walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng magnitude 7.6 na lindol na naitala sa Hokkaido, Japan kagabi. Ayon sa abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, walang recommended action na kailangang gawin. Ang tsunami waves ay posible sa mga baybay na matatagpuan 1,000 kilometro mula sa epicenter ng lindol. Hataw Balita ngayon. Samantala, makakasama naman natin ngayong umaga si Manuel Ricuenco, Tanaw-Tanaw, na sakay ng radio mobile booth na nasa Barangay Rosario, San Pedro, Laguna para sa isasagawang medical mission ngayong araw. Manuel, magandang umaga sa inyo dyan. Good morning, Miss Annie. Live mula dito sa Barangay
Barangay Rosario San Pedro Laguna at kasama po natin dito ang mga taga-barangay na ito, Miss Annie, at live tayo sa pamamagitan ng ating Radyo La Verdad mobile booth at ngayon ay isasagawa po ang free medical mission with legal consultation. Libre po lahat yan. Kaya po ngayon ay handang-handa na ang mga tao dito po sa Barangay Rosario San Pedro Laguna. At makakasama natin ngayon, Miss Annie, ang punong barangay ng Barangay Rosario San Pedro Laguna. Let's welcome to the program Mr. Fred Lawrence V. Vicedo. Magandang umaga, Sir Fred. Good morning, Manuel. Good morning, Annie. Welcome po sa aming barangay dito sa Rosario at sa lungsod ng San Pedro. Naku, may paalmusal na naman kayo. Talagang yan ang gusto nating matikman. Pero magandang araw po. Ano pong pakiramdam na merong free medical mission ang MCGI at UNTV sa inyo pong barangay dito sa Barangay Rosario? Napalaking tulong po nito sa aming barangay. Lalo po ngayong mga panahon ng mga pag-ulan, ng mga pagkakasakit. Marami po ang naghahanap ng medical attention. Kaya ito po mga libreng serbisyong katulad dito, malaki po ang naitutulong sa aming mga nasasakupan. Opo. Pwede po bang malaman namin gaano karami ang populasyon po sa inyong barangay, Kapitan? As of 2024 Celsius, kami po ngayon ay 10,124 population. At balita ko bilang dumami nung 2022 ba? 24? From 2020 to 2024, ang census namin is from 5,911. So as of September, yung census nila last year. So binaba na sa amin, 10,000 na kami. Yun. At maaari bang malaman namin, Fred, kung ano pong tawag sa inyo dito? Cap Ayens po. Cap Ayens, kasi Lawrence nga pala kayo. Dalawang pangalan po ninyo, Fred Lawrence, ano po? Fred Lawrence. Yes. So, Cap, ano pong pangkaraniwang mga karamdaman ang mga idinadaing ng inyong mga kabarangay dito? Usually common diseases, kagaya ng diabetes, hypertension, respiratory issues, lagnat, ubo, sipon. Yan po ang mga karaniwan. Kumusta po yung mga medical ninyong pangangailangan nila na ibibigay po ba? Kumusta pang medical staff ninyo at yung mga gamot na ipoprovide po ba ng inyong barangay? Sa amin pong barangay, meron kaming barangay health center, munting barangay health center, pero meron tayong nurse, barangay health worker, and meron tayong doctors, dental, tsaka yung physician. So every week meron consultation na libre. Wow. At libreng gamot para sa ating mga nasasakupan. At least may mga ganyong na isasagawa po kayo, Kap. Pang ilang term niyo na po dito sa Barangay Rosario, Kap? First term as punong barangay, 7 years in public service. So 5 years po ako naging kagawad. Okay. Then it's my second year as punong barangay po dito sa Barangay Rosario. Iyon. At ano po ang kumbaga yung pinaka-proyekto nyo na gusto nyong maalala kayo lagi ng inyong mga kabarangay dito sa Barangay Rosario, Kap, Fred? Ang aming pong pinagtutulungan with our associations, particularly ang homeowners associations and various organizations, yung peace and order, pinagtutulungan po namin na mapanatili ang kapayapaan. And actually, ang aming cases from January up to this month ay 11. For 11 months, 11 cases lang. So yan ang isa sa mga priority namin. Then yung environment, yung pananatili ng kalinisan ng kapaligiran. Yes. Kaya sinusulong namin yung solid waste management. Actually, dito po sa barangay ay nagpo-promote kami ng palit bigas. Doon sa mga empty bottles. Ang mga basura po, pwede? Basura, empty bottles, pinapalitan po namin ng bigas. And with support of the city government, yung palit gatas naman. Para din sa mga recyclables. Mga kapaghanap-hanap nga dyan. Dapat po ba taga-barangay lang? Pwede po. Ganda yan para maglinis talaga yung mga kababayan natin. At meron po kayo dito 3 purok. At ano po ibig sabihin ng purok? Yung po ba yung mga maliliit na lugar sa barangay? Ganun ba yan? Actually, ang composition po namin ay 4 na subdivision. So 2 pong exclusive and 1 subdivision tsaka isa pang developing subdivisions. We clustered it into 13 puroks. Okay. Para mas madaling address ang concerns ng bawat area. As we assume office, dinaster namin sila into purok.
Cap Fred, kami po ay excited para po maisagawa ang MCGI at UNTV Free Medical Mission sa inyong barangay. Ano pong inyong mensahe? Baka magpe-prepare na po yung mga taga-barangay at nakatutok ngayon sa UNTV. Ano pong mensahe po ninyo sa kanila, Cap Fred Lawrence? Una po, maraming salamat po sa programang ito, Serbisyong Bayanihan, dito po sa aming lugar. Out of 42,000 barangays, mapalad po ang aming barangay na nabigyan ng ganitong serbisyo. And of course, panawagan po namin sa aming mga nasasakupan, patuloy po tayong magtulungan. Hindi po kaya ng barangay lamang o local government lamang. Ang pakikiisa po at pagtutulungan ng bawat isa ay malaki ang itutulong para sa kaunlaran ng ating lugar. At sa tulong po ng ating city government through our Mayor Art Mercado, malaki po ang ating mararating at mapupuntahan. So yung mga ganitong serbisyo po, nawa ay makarating din sa ibang lugar. Maraming salamat. Kaya Mr. Fred Lawrence V. Vicedo, ang punong barangay ng Barangay Rosario, San Pedro, Laguna. At magpe-prepare na po, Miss Annie, dito ang ating mga kababayan, ang ating mga kasamang staff ng UNTV at ng MCGI para saludarin at isagawa itong free medical mission mula sa MCGI at UNTV. At may kasama pa po yung free legal consultation. Mamaya may mga breakfast din tayo na inaabangan na namin dito ni Josa at saka ni Alex at ni Dayan. At napakaraming namin dito nag-aabang pati. Nagkakape na po kami, Miss Annie. Pero magandang umaga. Yan po ang ating balita mula dito, Miss Annie, sa Barangay Rosario, San Pedro, Laguna via Radyo La Verdad mobile booth. Balik busan nyo, Miss Annie and Sherwin. Alam mo, amigo Sherwin, tinan mo yung sinasabi ni Manuel Ricuenco, Tanaw-Tanaw. Yung lugar na yan ni Cap Fred Lawrence ay sinasabi na mapalad dahil yung isang medical mission ay naroon sa kanilang lugar. Yan. Malapit lang ito sa iyo, amigo. Sa Kalamba lang kami. Sa mga 20 minutes or 25 minutes away lang kami dyan. Yan. Opo. Yan, Manuel, ang binabanggit ni amigo Sherwin habang kinakapanayam mo si Kapitan Fred Lawrence. Maraming salamat. Okay, ready na kayo dyan sa inyong breakfast ngayong umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat, Manuel Ricuenco. Tanaw-Tanaw. Naglulunsad ang malawakang paghahanda ang Bureau of Fire Protection, Bicol, habang papalapit ang long holiday. Ide-deploy nito ang mahigit 2,000 personnel upang bantayan ang paggamit ng ipinagbabawal na paputok, maiwasan ang sunog at matiyak ang kanilang target na 7-minute response time sa oras ng sakuna. Si Jerry Galicia, humahataw. Naka-full alert status na ang buong pwersa ng Bureau of Fire Protection o BFP Bicol para sa papalapit ang long holiday sa rehiyon. Ayon sa talang BFP, bumaba ang bilang ng insidente ng sunog sa Bicol ngayong 2025 na ngayon ay nasa 15,000 kumpara sa 18,000 kaso noong 2024. Sa kabila nito, mas paigtingin pa rin ng BFP Bicol ang pagresponde sa mga emergency sa loob lamang ng 7 minuto. So ang pinaka-high risk natin dyan, ito yung December 24. Kasi yung area naman, lahat naman yung at risk. So, December 24 and December 31. Ito yung pinaghahandaan natin. Hindi lang ito yung mga paputok na kung saan yung mga kwitis na instead na pataas, nagkukorp sila, bumabagsak sa kabahayan. So, nakahanda po yung ating mga personnel dyan. Ide-deploy ng BFP Bicol ang 2,471 personnel, 258 fire trucks, 48 ambulance at 11 rescue vehicles para sa mas mabilis na pagresponde at pagbibigay tulong sa mga mangangailangang residente. Bubuo rin ang BFP ng composite team kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Trade and Industry o DTI upang magsagawa ng inspeksyon sa mga mall at tindahan ng mga pailaw at paputok. Karoon sila ng inspection sa lahat ng malls, lahat ng tindahan ng available na hindi lang yung paputok, kundi itong mga Christmas lights. Hinihikayat naman ng VFP ang mga kababayang Bicolano na panatiling ligtas ang pagdiriwang ng holiday sa pamamagitan ng pagsunod sa safety protocols. Panawagan ko sa lahat ng kababayan kong Bicolano, napapanahon na ipakita natin, despite of these struggles and challenges, mayroon pa rin tayong naiisang
natatanging virtue, ito yung pagtutulungan natin bilang isang Bicolano. Nananalay tayo sa ating dugo ang pagtutulungan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Mga pasahero na ang direktang apektado sa lumalalang sigalot sa pagitan ng mga PUB operators at ng Park Solutions Incorporated ang nagpapatakbo ng Sorsogon Integrated Terminal Exchange o CTEX. Ito ang umahataw na balita ni Gosmo. Sa labas na ng CTEX sa Sorsogon City ang naging waiting area ng mga pasahero matapos magmistulang ghost town ang terminal dahil sa pag-iwas ng mga PUB operators sa dagdag singil sa Terminal P na ipinatupad ng Park Solution Incorporation ngayong buwan ng Disyembre. Sa memorandum na inilabas ng PSI noong November 14, 2025, nakapaloob dito ang dagdag singil sa membership fee at depo o parking fee sa mga PUB na pumapasok sa CTEX. Nakikiusap po ang ating mga mayor at saka si admin, Attorney Girandula, aming city administrator, na kung pwede po, status ko nga una, na huwag muna mag-increase at tapusin muna itong buwan na ito. Kaya lang, parang hindi naman nakipag-agree doon sa gustong status quo, kaya ganito ang nangyari. Lumabas na yung mga driver doon, mga bus, ang pasahero namin, yung mga commuters, nahihirapan, nauulanan, nainitan, lalo ang mga bata, saka matatanda, kakawa. Kaya gumawa kami ng solusyon na lipat na muna sila dito sa may covered court ng Sirangan, Barangay Sirangan. Dito sa Coastal Road. Doble-doble na rin ang gastos ng ilang pasahero dahil kailangan pang maglipat-lipat ng sasakyan para lamang makasakay pa uwi. Doble-doble po pamasahe. Doble-doble pamasahe. Pag halip po dito sa di ba nakasakay na po kami sa tapos makatupo kami sa terminal. Kala po naman, ato pa po ako sakay sa mga minibus. Tapos naglipat naman po ng didi. Lalong uminit ang sitwasyon ng bigyan ng citation ticket ang ilang driver na nagsasakay sa labas ng terminal. Depensa ng PSI, kailangan ng dagdag singil para mapanatili ang seguridad, kalinisan, traffic management at maintenance sa CTEX. Samantala, nananawagan ang transport group at lokal na pamahalaan na muling pag-usapan ang usapin upang hindi na mahirapan ang riding public. Hindi naman po nawawala yung talagang ang pangunahing layunin ng provincial government, ng city government, talagang yung mabigyan ng maayos na lugar kung saan makakasakay ng maayos, malinis. Yan naman talaga ang objective ng LGU. Kaya nga po, temporary muna, dito muna, dahil may maayos naman sana, pero may nagkakaroon sila ng problema sa kanilang pagsisingil sa pag-holding sa area na yon. Kaya antayin po natin ang mga abiso po ng ating mga local officials para po sa kanilang talagang mga action po dito. Sa ngayon po, may instruction sa atin, ating mahal na city mayor, ating gobernador, na ayusin ang ating mananakay na maging ligtas at maging epesyente pa rin at yung hindi masyado mahirapan ang ating mananakay. Resty Gosmo, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Resty Gosmo. Okay, amigo Sherwin, meron pa tayo mga karagdagang balita. Muling hinangaan ng buong mundo ang P-pop group na SB19 matapos naman ang kanilang powerful at trending performance sa katatapos lang ni ACON 2025 na ginanap sa National Stadium, Kaohsiung City, Taiwan nitong linggo. Tanging ang SB19 lang ang Filipino act sa lineup na siyang nagtrending sa social media. Naging usap-usapan online ang naging performance ng grupo ng kanilang mga hit songs na Damn, Dungka at
Crimson. Sa harap naman ng international fans, hindi alintana ng P-Pop Kings ang pagod at puyat matapos magmistulang back-to-back concert ng grupo ang naturang event dahil sa katatapos lang nilang tour sa Melbourne at Sydney para sa kanilang simula at wakas concert. Maraming foreigners, casual viewers at ilang K-pop fans ang humanga sa stage presence, vocal power at unstoppable energy ng SB19 na muli namang nagtaas ng bandera ng Pilipinas sa international stage. Hataw Balita ngayon! Yun na pala yun eh. Yan. Amigo Sherwin, wala tayong oras. Sabi ni Adet, magpapaalam na tayo. Ayan. Pero gusto ko muna bumati, Adet. Pero pa. Ayan. Christian, thank you. And then Jerickson, maraming salamat. Of course, kay Ian Makalanda, maraming salamat sa iyo. Reyes family na laging nanonood sa atin, si Reyes family, maraming salamat. Of course, nariyan si Marvin, thank you Marvin. And of course, si Rodrigo, si Belinda, si Jen. Kasama dyan si Justin Thanos, ayan. Mga kasama natin sa IT Cardo, maraming salamat. And nariyan din si Jan Berniel, thank you po. Si Jeremy, si Kat, si Luel. Ayan, thank you very much po. Marvin, amigo, ikaw naman. Yung aking may bahay, tsaka yung aking unikay sa Elisea. Ay, naka-monitor yun kasi maaga silang papasok ngayon. Yan, konti lang yung binati mo. Maraming salamat po. Of course, mga kasama natin sa RMB, maraming salamat po. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po muli itong mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging makasalita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit, Kapitulo 13, talatang 5. Ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob, magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas. Birthday pala kay Bea Libas. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikasyam sa buwan ng Disyembre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maraming salamat, Adet. And of course, George Bardalosa. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Ventoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po, good morning kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.